share sa inyo ngayon ang ghost note. Okay, so, yung ghost note, nakikita nyo na naman to din madalas, pero hindi ko alam kung ito yung different na paliwanag niyan, ha? Hindi ko lang din sure, pero hindi ko pa kasi ito na papayanggan sa iba. Pwede nyo pong gamitin yung ghost note sa kahit anong parte ng drums, okay? Hindi lang siya palaging nasa snare, okay? So, for example, pwede mo siyang gamitin sa hi-hat, sa toms. Okay, so yung ghost note, technically, isa siyang stroke na hindi masyadong malakas. Let's say ito yung ghost note. Okay? So, yung ghost note, pwede nyo siyang i-apply sa ibang parte ng mga drums, okay? Pwede sa tom-toms, madalas sa hi-hat siya ilalagay. For example, like this. Imbis na ginagawa mo siya sa snare palagi, something like that, okay? Ngayon, pag ilalagay mo siya sa tom-toms, it would be like this. Okay? And ito, hindi to madalas na ililesson yung sa groove na to, puro ghost note to. Lalong-lalo na dito sa floor tom. I will show you. Something like that. Pwede siya kahit saan mo siya ilalagay kasi yung ghost note hindi siya para snare lang, okay? You can use it kung saan mo gusto, okay? Ghost note to. Ngayon, yung mga nag-gospel shops, madalas, ang ginagawa nila sa ghost note na medyo hindi to madali absorb, nilalakasan nila yung ghost note nila. So technically, yung ghost note nila parang full stroke na rin, okay? So I will show you. Diba yung ghost note natin kanina would be, para ito maging tunog gospel shops, lalakasan mo yung ghost note mo. So, yung stroke mo, hindi na pwede yan lang. So, yung pinaka-main note mo, it would be like that. Okay? Malakas na malakas. Dahil yung ghost note mo, ito. Okay?
ganun siya, okay? Hindi ko lang alam kung paano nyo yun i-absorb, pero yung mga ghost note na yun, ghost note lang din talaga siya, nilakasan lang masyado. Thank you, drummers. Walang pressure, practice lang.